Magsugod ta, share na. Good evening sa tanan. Welcome sa ato ang worship service for tonight. Kamusta man? Kailan? So we praise the Lord no nga naatang diri karon to praise Him. It's okay. Good evening. Welcome. So sige, before ta mag-start manindog sa taas, we open in prayer. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for giving us this opportunity again to praise you, Lord, after this long week na naami, Lord. We thank you, Lord, na imo aming gitala din karon, Lord. We pray po sa mga brothers and sisters na padulong diri karon, Lord. May you protect them, Lord, and guide them, Lord. Please bless the rest of our time tonight, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So are we ready to sing praises unto our Lord? So let us remain standing as we sing this song of commitment that no matter the situation we are in, we will always say yes to the Lord. I'm trading my
to sing more of our praise to Him. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring, and though the storms may come, I am holding on to the rock I cling. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I will lift my eyes in the darkness night, for I know my Savior lives, and I will walk with you. You'll see me through and sing the songs you give. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing, for I know that I'll sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. Pamingkod kita. As we have a personal relationship sa Ginoo, we must remember na kaniyatong kinangkis man natin ikan sa Ginoo. So if we worship Him, to come to Him wholeheartedly, not half-heartedly, and we should also do this every day. Not lang kay nagasimpa ta karon, but we should
praise to Him every single day, and let us also sing to Him or give ourselves to Him wholeheartedly. So, this song, may this song be, pagkanta nato, wholeheartedly po siya. So, let us sing this song. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Yes, Lord, we give our lives, Lord, ourselves to you, O Lord. As we listen to your word later, Lord, pag-celebrate sa among communion, Lord, may your Holy Spirit be upon us, Lord. Please bless and guide the speaker na mag-speak sa among Lord, na may this message bring light to our lives, O Lord. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Gabi, kung taog celebrate sa communion atong padayon ang atong padayag na commitment sa Ginoo na paghatag pagtugyan sa atong kaugalingon. Nahimo po nato ni siya nga commitment, no? Na dili nato undangan hunungon ang
hinumdog mag-remind sa atong mga kaugalingon sa gibuhat ni Ginoong Kristo kanato. Sa unang panahon, iyahang gihatag itugyan ang iyahang kaugalingon aron kita maluwas. Agi o pagsunod sa iyahang sugo na atong i-celebrate ang communion sa muna atong buhaton karon, no? Atong andamon nga atong mga kaugalingon, no? Sa pag-partake sa mga elements sa communion. Una, pasalamat kita sa Ginoo sa iyang paghigugma kanato, sa iyang kaluoy, sa iyang grasya, sa iyang higugma na tungod sa iyang higugma, iyang gipadala gihatag bugtong na si Ginoong Kristo aron mo oy mag sakripisyo magpakamatay aron kita maluwas sa atong mga sala. Dahil mga iyo tao pasaylo, itong ang iyon ang palang espiritu nga to search our hearts, no? Kung may mga butang sa atong kinabuhi nga dili takos sa iyang atubangan, pangiyon nato pasaylo, pangiyon nato siya nga limpyuhan ang atong mga kaugalingon aron mahimo kitang takos nga mo apil sa komunyon karon gabi. So mga atong buhaton mga igsoon pinagi sa pag-ampo, tangog kita sa Ginoo sa pag-ampo. Salamat Lord sa makausapa kay niya kami karon aron simbahon ka, daigon ka o nining tungura Ginoo aron pahinduluman ang among mga kaugalingon sa gibuhat ni Ginoong Kristo kanamo. Nga sa iyang pag-ani dinhi sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang kaugalingon, ang iyang kinabuhi aron kami maluwas Ginoo sa among mga sala. Salamat Ginoo kay imuha kaming gitugutan Lord na kami makaiyak ng Kristo, makadungog sa mensahe sa kaluwasan. Ug salamat Ginoo sa gasa sa pagtuo. Pinagi sa among pagtuo kang Kristo among nadawat ang kaluwasan. Ug napasaylo ang among mga sala. Ug naay kasiguraduhan paglaom sa among kasing-kasing nga inigbalik nimo pag-usab. Balik pag-usab ni Ginoong Kristo, amo na siya nga makauban sa iyang himaya hangtod sa kahangturan. Among i-celebrar kana nga kadaugan, kana nga paglahom Ginoo. Pinaagi sa pag-ampit, pag-partake sa communion. Kining communion bread nga simbolo sa lawas ni Kristo gihatag alang kanamo. O kining communion cup nagasimbolo sa iyang dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo. Nag-ampo ko Ginoo nga imo kining bendisyonan, panlanginan na pinaagi niini mabusog kami Ginoo spiritually, mapakaon na mo ang among kalagong espiritu. Mapuno unta sa mga pagpasalamat ang among mga kasing-kasing karon samtang among i-celebrate ang communion. Ginoo himo kanang takos pod sa mga tubangan. Kung naay mga butang sa among kasing-kasing karon sa among una-una nga wala makapahimuot, makapalipay kanimo Lord, please forgive us Lord. Cleanse us from all kinds of unrighteousness nga nasa among kinabuhi. Ginoo hugasi limpyuhin ang mga kaugalingon para malipay ka, mahimaya ka sa among pagbuhaton karon ng communion. Ginoo ikaw ang sentro niini nga selebrasyon. Walay lain Ginoo kundi ikaw ra gayon. O iputang gyud sa among una-una Ginoo karon. Puna gyud sa among ipuno gyud sa among una-una ang sakripisyo, ang kamatayon ni Ginoong Kristo aron kami maluwas. Ikaw panalangin ka namo karon Ginoo samtang padayon kami sa among communion. Kini ang pag-ampo gitugyan sa pag-ampo uban pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kamong giimbitar mga igsoon nga mga hidini sa atubangan aron sa pagkuha sa mga elements na sa communion bread o sa cup. Sige, pwede na kamukhaan hidini sa atubangan.
kining atong pag celebrate ini mga igsoon, this is in obedience to the command of our Lord. Sa dihang giingnan na iyang mga disipulo, himuan ninyo kini o i-celebrate ninyo kini. So atong gi-obey, no? Atong gisunod ang kamandugan sa atong Ginoong Kristo. So the Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and after He had given thanks, He broke it and said, "This is my body given for you. Do this, eat this bread in remembrance of me." Let's eat together. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, drink this in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He will come again." Let's drink together. Salamat Ginoo sa makausap pa. Kay karong gabi nagkahiusan usab kami aron dahigon ka, pasalamatan ka. Ilhon sa makausap pa ang imuhang gibuhat kanamo Ginoo. Walay laing mabuhat namo Ginoo agi o balos in response Lord to what you did for us. Kundi magpasalamat, magdahig, magtugyan sa among kinabuhi diha kanimo Ginoo. O magkinabuhi Lord to live our life Lord worthy of our calling, worthy of the salvation that we receive from you. Tabangi kami Ginoo na pinaagi sa among kinabuhi, sa among ministry dinhi mo uswag ang buluhaton, mapanalanginan ang mga tao Ginoo nga nasa among palibot. Tabangi kami Ginoo nga mahimo kami panalangin sa ubang mga tao aron ang ubang mga tao Ginoo makailang pud kang Kristo, mapaduol pud diha sa imong tiilan o maka-experience pud sila sa kaluwasan sa imong gugma, sa imong kaluoy sa ilang kinabuhi. Lord, sa makausap pa, salamat kaayo sa kaluwasan. Gadi dili kami mo hunong sa pagpasalamat, sa pagdayeg, sa pagsimba. Bisan makaabot namin dito Ginoo sa langit, sa himaya nga imuhang gisaad sa diindalhon mo kami. Lord, together with all the saints, Lord, from history, with the angels in heaven, padayon ang among pagsimba, pagpasalamat, pagdayeg kanimo Ginoo sa imong gibuhat kanamo. Walay katapusan ang among pagpasalamat, pagdayeg nga nimo. Kini among giampo Ginoo pinagi sa ngalan ni Kristo, nga among Ginoo ang among manluluwas. Amen. Daghang salamat mga igsoon, pwede na kamo kabalik sa lingkod. Karon atong simbahon ng Ginoo pinaagi sa pagpamati, pagpaminaw sa iyang pulong. Commitment is a dying reality in our world today. Daghang mga tao karon dili nakaayo committed. Kasi si Buano nga committed. Dili nakaayo committed. Kasabot na tanong. For example, kanang sa pagpakasal, sa marriage, no? Daghang mga married couples magbulag, dili bulahutay, dili kalahutay sa ilahang relasyon. Nga ang uban nato nga mga senador, no? Paningkamot nga ipasa kini divorce bill, no? Aron ma-legalize ang panagbulag sa bana o asawa. Puslan man nga na magbulag, so legalize na lang. Napoy uban, himo nilang rason nga dili lang magpakasal kay magpakasal gawas ka lisod ang kwarta. Ang sa uban nga magbulag ka magyapon. Kay kung magbulag kung niya nakapirma na napapilis, lisod magkaayo. Diba?
So, himo ng rason sa uban nga dili na magpakasal. Kay sa permiro daan, alanganin naman sila. Mo makita nila sa uban. Gani mo na rason sa katumbag ko nako ikasal. Dami ba ko ikasal kasi ni Jenny. Ya, di convince sila ko sa magpakasal, dili sa magpakasal tungod kay daghan mo sila nakita ng mga ngana ba ng bulag. Ya, sa imo na muna magbulag kay hapon. Pero maayo kay na convince din ako siya. Tawag po sa mga wali nga iyan na lunggan niya rin, guilty siya. Una nga, na-convince na mo nga, pagkasal. Na, kining mao nga kamatuoran, nga, dili lang di siya sa kanang pagpakasal, na makita po ni siya sa kinabuhi sa ubang mga Kristohano. Sa ilahang commitment sa Ginoo, dahil mga Kristohano kanang dili fully committed sa ilahang pag-alagad sa Ginoo. Na kung dili ka simba, okay ra. Kung dili ka basa sa Biblia, dili ka ampo, wala na epekto sa ilaha. Mga igsoon, no? Gusto sa Ginoo nga mahimutang committed nga sumusunod ni Kristo. Na gani ang gusto niya na mahimutang radical. Radical sa atong commitment kaniya. Kanang word nga radical, murag namo na sa negative nga connotation ba. Kaya kasagaran madungga nato kay kanang mga tao nga gasunod og sayop nga mga ideolohiya, sayop nga mga pagtudlo, mga radikal ang mga tao sama sa mga extremist, mga fanatics, mga rebelde, particularly mga terorista. Pero kini siya kapulong, kini nga radikal. Pwede po din siya gamiton sa positibo nga paagi. Kaya doon naman po yung ginatawag nga radical Christians. Radical Christians. Gani, mo na gusto sa Ginoo kanato mga igsoon nga mahimo kitang radical Christians. Kanang Kristohanon ba nga nagsunod gyud bitaw sa ginatudlo ni Ginoo Kristo. Kanang committed gyud sa Ginoo bisan magkinaunsa. Radical sa ilahang commitment bilang magtotoo sumusunod ni Ginoo Kristo. Atong basahon ang Matthew chapter 16, verses 21 to 28. This is one of the most powerful passages, no? On the issue of commitment. Atong basahon. Yeah, pagbasa 1 to 3 ko. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests and teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord," he said, "this shall never happen to you." Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming
reigning in His kingdom. And then there are three things that we can learn from this passage about radical commitment. Number one, ang una nga matunan nato din si Jesus, nagpakita siya og radical commitment. Radical commitment sa iyang pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan. Pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan. Unsa man ay kabubuton sa Dios Amahan? Kang Ginoong Jesucristo. Kabubuton sa Dios Amahan, base sa isulti sa verse 21, nga si Jesus mag-antos. Nga si Jesus ipapatay sa mga kadagkoan sa mga Hudyo apan mabanhaw sa ikatulog ka adlaw. Unya si Ginoong Jesucristo nasayod sa daan may tungod ani. Kabalo sa daan ini abot niya dito sa Jerusalem ini adto niya dito sa Jerusalem. Kabalo siya sa metabo siya. Doon na ba'y pagduha-duha, pag-alangan si Ginoong Jesucristo? Ining ipagsulti niya sa verse 21. Ingon ini, giklaro. Basahan ko sa siguro. Giklaro na ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan kung unsa ang mahitabo kaniya. Kasi pero, murag pasumbingay lang ang iyang ginasulti, ang pagsulti sa iyang mga tinunan. Pero dinhi, giklaro na ginyag maayo. Nga mo na'y mahitabo sa iya. Walay pagduha-duha, walay pag-alangan. Bisan kahibalo na sa gadaan ang sa'y mahitabo sa iya, inig-adto niya dito sa Jerusalem. Nga niining paagihan mga igsoon, ipakita ni Jesus na committed siya sa pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan. Andam siya na mag-antos. Andam siya na magpagamatay. Pagkamatay sa mga tao nga wala na palangga kaniya, mga tao nga musalikway niya. Kung dinhi ipakita ni Ginoong Jesucristo ang nindot kayo nga example ba na dapat nato sundon sa atong commitment diha sa Ginoo. Now karon gipunggan siya ni Apostol Peter kung utro na ito basa, Peter took him. Klaro mag-give ni Ginoong Jesucristo. Si Metabo sa yapak ato niya sa Jerusalem. So, sige buhat ni Pedro, took him aside and began to rebuke him. Kuyang gini si Pedro sa una, kaya i-rebuke ang Ginoo. Kunya, dahil i-rebuke po siya ni Jesus, nag-rebuke kayo na silang duha. Jesus turned and said, verse 23, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." Karon gitawag ni Jesus si Pedro nga Satanas, subod pasabot na. Kaya rinig tugura, si Peter murag himo siya nga spokesperson ni Satanas bagay. Kabubuton man sa Dios Amahan nga otoy mahitabo kang Jesus. Nga mag-antos siya nga ilansang siya sa cross. Pero si Pedro nisulay siya og pugong. Gitistingan niya o mapunggan niya pugong sa kabubuton sa Ama. So ang labas karon murag na siya sa pikas na side. Murag nisuporta na siya sa buhat ni Satanas. Paingon mo si Jesus nga, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block." Now, usa kay nasa huna-huna ni Pedro. Katong pag-ingon niya nga, "This shall never happen to you." Yeah. Dili ni itugot sa Dios nga mahitabo kanimo Ginoo. Masabi na sa muna-muna ito. Basi pakita lang niya nga concern siya kang Jesus. Yeah? Or kanang dili siya gusto nga mapahamak si Jesus. Yeah? O basi dili siya gusto nga mo to'y mahitabo kang Jesus kay basig mo apoy mahitabo niya. Madamay siya kay nailhan gud siya nga sumusunod ni Kristo. Dugay gud silang uban. Mag-antos si Jesus, sa huna-huna kay basig mag-antos gud siya. Patyon si Jesus, sa huna-huna basig patyon gud siya. Nailan
lugod ni nga 3 years kung sila nag-uban. No? Kasi kung sa'yo mahitabo kang Jesus, ako po'y mahitabo sa iya mo ito, iyan di tistingan nga punggan si Jesus. Nakita niya ang mga milagro na gihimo ni Jesus. Karon naghiskot naman si Jesus kung pag-antos. Naghiskot na si Jesus mahitungod sa kamatayon. No? Marang wala na sabtan ni Pedro na Apostol Peter. Muna nga, dun sa kadawat. Kung nga iyahang istingan nga, pupunggan si Jesus. Or, wala tingali na ka-realize si Peter o nasabtan ba, no? Nga, kanang ang pagsunod kang Ginoong Jesucristo, kanang naay kabayaran, kanang naagi pag-antos, naay mga pagsulay, di ba? Ako man nahitabo yun sa mga unang Kristohanon sa unang panahon. Grabe ang mga pag-antos nila. Grabe ang ilahang mga pagsulay. Ngayon lang naagian. Tungod sa ilahang pagsunod kang Kristo. Wala na yung rason. Ngano nga, nag-antos sila, ngano naglisod sila, tungod kay ilahang gisunod si Ginoong Jesucristo. Grabe kaayo ang mga daotang-butang nga gipanghimo patok sa mga unang Kristohanon sa ulo. Bisan sa nila buhaton sa mga kakontra sa mga Kristohanon. Natin usap ka, emperor sa Rome, yung ngalan si Emperor Nero. Gihimo nini nga emperor, niyang gisunog ang Rome. Pag humanyang sunog sa Rome, yan gipasangilan ang mga Kristohanon nga mo kung ito'y naghimo, nagsunog. So, niya ang worst nga nahitabo sa mga Kristohanon sa una kay ibutang sila sa stadium para nag-picture na ko din na background. Ang mga Kristohanon ibutang sa stadium tapos buhian ang mga leon. Wala helpless ang mga Christian. Grabe ka inhuman, ano? Tukbon, kanon sa mga leon ang mga Kristohanon. Uban sila lagi pang sunog. O kay balon sa history nga, tanan mga disciples ni Jesus, they were tortured before they died. Gani sa history, pag kini sa Apostol Peter, ang iyahang kamatayon, nagiputlan man siya og liog, upside down, pabaliktad ang iyahang ang hitabo sa iyahang. Buto siya'y prize for being a follower of Jesus before. Sa ato karon, unsa ang prize for being a follower of Jesus? Diyan ginagmay naman kaayo, no? Layo kaayo ang atong mga experience karon kumpara sa una. At tingali sa ato karon hatag ta og example tungod kay sumusunod ta kang Kristo, magkugi ta og simba, absent. Ubasa ta og Biblia, muhatag ta og tithes, kay Kristohanon gol, follower ni Jesus. Wa gyud mo patay dingali sa ato, no? Wa gyud mo manghasik sa ato. Wa gyud mo babag-babag sa una gyud sa ato. Or ang hagit sa ato sa atong pagkristohanon karon kanang atong sundon ang example nga gipakita ni Jesus. Okay, Kristohanon man ta, so atong sundon si Jesus. For example, gipasayon ng Jesus ang mga nakasala niya. So kita mo pasayon ko. Bisa usahay ka ginahan mo pasayon to. Pero kay follower man ka ni Jesus, Kristohanon man ta, so expected ta nga release of forgiveness, magpasayon. Tingnan mo na price. Kabayaran. For being a follower of Jesus. Another example, si Jesus wala ni sukol sa una. Pasensyoso siya, wala siya manimalos.
So dapat tingnan natuta. Jesus said, be humble, be patient with others. At tingali, mo na example ba? The price for being a follower of Jesus. Kanang dili na ka free, dili na ka libre, bisan unsa imong buhaton kay follower kay good kay Jesus. Ang punto diri mga igsoon nga, there is a cost for following Jesus. Nga ang dalan nga atong ginagian bilang mga Kristohanon kanang dili simentado tanan, no? Usahay may mga lubak-lubak, usahay mga pangpang, usahay delikado nga dalan, o pasabot nga naagyo mga challenges, naagyo mga struggles. That is part of being a follower of Jesus. There is a cost for being a Christian. Pero mga igsoon, muna tinuod ng Christianity. Muna tinuod. No? Gani, gisulti na daan na ng Hesus Kristo nga lagi mga butang nga ikaw na ganun yung nagsunod man ta sa kamaturan, nagsunod man ta sa kinabuhi man ta diya sa kahayag niya ta sa kalibutan nga makasasala. So expected yun nga kontrahon na sa kaaway, pero muna tinuod nga Christianity. Now, ang ikaduha, Jesus does not only demonstrate radical commitment, but He also demands it. He demands radical commitment. Ibigay ko ni Jesus sa verse 4. Then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, he must deny himself. Ano sa Cebuano ng deny himself? Ako basang sa Cebuano hindi, ayaw palabiha ang imong kaugalingon. Ayaw sunod-sunura ang kagustuhan sa imong kaugalingon. Disiplinaha ang imong kaugalingon. Ayaw og sunod sa kagustuhan sa imong kaugalingon. Sunda ang kabubuton sa Ginoo. O mahitabo lamang ka na mga igsoon kung si Kristo mo ay naglingkod sa trono sa imong kasing-kasing. Wala ko picture ipakita din. Kana, kinsa ang masunod ana? Kinsa gahari ana? Kinsa masunod ana kung ingon ana? Kinsa naglingkod sa trono? Sa nang S. Kinsa nang S? Self ang kaugalingon nga dapat pili mo na anak. Muna ingon si Jesus, katong ingon niya sa verse 24, ayaw palabiha ang imong kaugalingon. He must deny himself. So dapat ingon ani mga igsoon. Kinsa ang nakalingkod sa trono? Si Jesus. Asa ang self, asa ang kaugalingon? Ana sa daplin. Do not allow the self to take the throne. Dapat si Jesus mo ay naa sa trono. Mo ay gusto ni Jesus sa ato. Nga siya dapat ang naghari sa ato kasing-kasing. Siya dapat ang naglingkod sa trono. Kuna, ingon si Jesus, you must deny yourself. Dahil ikaduha, take up His cross. Jesus said, if you want to be my follower, you must carry your cross. Ano ka ng cross? Tingnan mo pasabatan na ka ng mga pag-antos, mga pagsulay, mga lisod na sitwasyon for being a follower of Jesus. Ingon diha, take up your cross. Ang instruction, take up your, kinsa nga cross nga imuha pasanon ka, kinsa nga cross imuha o ako. Take up your cross man
Carry your cross. Ang imuha nga cross. Ayaw ihatag sa ako kay basig mas bukat pa yung cross na akong ginapasan. And how often do you carry your cross? According to Luke chapter 9 verse 23, daily. Then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung sa'yo mga cross ay mong kinabuhi karon, nato sa kabana, nakadungog siya ani nga humili sa pari. Pagpuli niya sa balay niya, pasan-pasan ang iyang asawa. O yan, pasan-pasan. O dunggan mo na ko dito sa humili nga, pasanon ko na ako kung cross. Ang iyang asawa ang iyang cross. Namisdan, nagkaproblema siya. Ang asawa ang iyang cross. Nakadaan lor ba? Mo gihapon nga mensahe mga igsoon. Take up your cross. Deny yourself. Take up your cross. Ang buti pasabot ginani mga igsoon nga. Kabayaran ba? The cost of being a follower of Jesus. Ang kabayaran sa atong pagka-Kristohanon. Itukot mong gina sa Ginoo. Gani ang sundin niya, pasana ang imong cross. That is part of being a follower of Jesus. Now, kinindot ng ikatulo. And Jesus did not only demonstrate and demand radical commitment, but He also rewards. He rewards radical commitment. Reward. Ganti. Kini ba paghatag og ganti mga igsoon naagid sa Bible, di ba? Di ba katong parable of the talents? Katong first two servants wala lang gi-comment sa master, no? Ang ilahang effort, ang ilahang initiative, ang ilahang faithfulness, no? Pero gihatagan og reward, no? sa master. Ingon ang master, you have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Giving rewards is a biblical principle. There's a reward for faithful servants. There's also a reward for everyone who will remain committed and faithful up to the end. Kung magpabilin ta na committed sa Ginoo hangtod sa kahangturan, kung mula hutay ta hangtod sa kahangturan, kung maabot dito sa finish line, doon ay ganti nga gi-prepare, nga gitagana ang Ginoo kanado. Atong balikan ang gingon diya sa verse 27, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels. Then He will reward each person according to what they have done. Sa kaning ganti, reward ng gisaad sa Ginoo. Ang gisaad sa Ginoo dinhi mga igsoon kanang umaabot na himaya ug kalipay. Future glory and joy sa mga magtotoo ni Kristo. Gisiguro gid ni Hesus Kristo nga pagkahuman ni mga pag-antos nato dinhi sa kalibutan, musunod ani ang himaya. Musunod ani ang kalipay. Kining mga pag-antos nato dinhi sa kalibutan mo ni siya ang mag-usher sa ato ngadto sa himaya. You may have sufferings right now. Nating ano may mga pagsulay or permi ka mabutang sa mga tough na mga situations. Jesus says, ang ingon ni Ginoong Jesucristo, padayon, persevere. Lahutay, pabilin nga matinud-anon ug committed sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kay kung unsay mga naagian, mga na-experience nato karon, mapulihan ka na
Pulihan ka na sa Ginoo og himaya. Pulihan ka na niya og kalipay. Ang salmista nag-ingon, gipulihan mo og maayong pag Salmo 30:11. Gipulihan mo og maayong pagsayaw ang akong kasubo. Gipahubo mo kanako ang bisting sako nga nagpaila sa akong pagsubo. O gihatagan mo ako og kalipay. You turn my mourning into dancing. Pero meron nagsubo, meron nalipay. Nagsuot og sakot, pagpakita nga nag-grieve. Pero, gihatagan og kalipay. Dahil dasig punta ni Apostol Paul ini sa Romans 8:18. Anong kanako ingon sa Apostol Paul? Ang mga pag-antos karon dili ikatandi, dili ikakumpara sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangko nato unya sa umaagot. Amunay gisaad si Ginoo nga kampi. Kung magpadayon kita nga matinodaanon, bugos ang atong commitment diha sa Ginoo, na ay gisaad ang Ginoo alang kanato. So, balikan ako itong akong giingon kanina, no? Sa akong pagsugod na commitment is a dying reality in our world today. Mo na nakita na ito. Pero mga igsoon, dili gusto ang Ginoo nga mo na mahitabo sa ato bilang mga Kristohanan. Kani gidasig ta karong gabi nga himuon nato nga bugos. Kanang fully committed kita diha sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mahimutan. Tinuod gyud nga tumutuo sumusunod ni Kristo. Gusto niya nga mahimo kitang radical sa atong commitment kaniya. Pagkita na ni Ginoong Jesucristo sa iyang example. Committed siya sa kabubuton sa iyang amahan, bisag kamatayon pa. Bisag kamatayon pa. Dayon gitimanta niya nga mahimutang radikal sa atong commitment. Dili lang ka nag-expect. Kung mo gusto niya nga, deny yourself, take up your cross and follow me. Dahil aron mahagit kita, ma-challenge kita, nagsaad siya nga adunay ganti nga atong madawat. Kung kita magpadayon, kung atong magpabilin kita nga fully committed diha sa Ginoo hangtod sa kahanturan, na siya di saad nga ganti sa ato. So hinaot nga igsoon nga kanang makaplagan ta sa Ginoo nga kanunay nga committed sa atong pag-alagad kaniya. Kanang nagasunod, nagabuhat sa iyahan kabubuton. Naot mga igsoon nga kanang tawag ta nga Kristohanon dili tungod kay dili ta Islam. Diba? Mga Kristohanon. Pero sa mga tinuod nga Kristohanon, anong Kristohanon nga nagasunod, nagabuhat sa kabubuton sa Ginoo. Mo na gusto nga itabo ni Ginoong Jesucristo kanato. Hinaot nga yung anak kita atubangan sa Ginoo. Panalinginan sa Ginoo kini mensahe nga atong nadunggan karong gabi ako. Salamat Lord kay mga kami tudluan gipahinumtuman karong gabi. Unsa gibuti pasabot sa among pagsunod kanimo. Sayon ra kaayo Ginoo nga moingon mi nga Kristohanon mi. Pero Lord, dili lang kay taman sa pagsulti na kami Kristohanon. Ang panahaw na mo sa Biblia, ang mga experience sa mga early Christians, Lord, kita na mo nga.
ang tinuuray nga pagkinabuhi bilang tinuod nga tumutuo o sumusunod ni Kristo. Ug muni imuhang gusto nga mahitabo ka namo, Lord. Nga unta magpabilin kami na magsunod kanimo, magabuhat sa imuhang kabubuton, sa imong plano kanamo, nga among ikinabuhi ang tinuray, nga among seryosohon, Ginoo, ang among pagsunod kanimo. Lord, kami nag-aampo kung ay mga panahon sa among kinabuhi nga gina-take for granted lang namo ang among pagka-Christian. Lord, pasaylo kami. Karong gabi mo, himo kami og commitment, Lord, na among ligunon, among palawmon pa ang among commitment diha kanimo, nga sa imuhang atubangan, Ginoo, mahimo gid kami nga tinuod nga tumutuo ug sumusunod ni Kristo. Tabangi mi, Lord, nga andam pud kami mo atubang sa kabayaran, Ginoo, sa consequence sa among pagsunod kanimo. Kay parehas sa nahitabo kan Ginoong Kristo sa unang mga Kristohanon, there is always the price, the cost for being a follower of Jesus. Lord, tabangi kami nga amo kanang atubangon, Lord. Dili kami muhunong, dili kami ma-discourage, dili kami magluya, o dili among sundon padayon sa Ginoong Kristo hangtod sa kahantod. Bisag naapay mga struggles, naapay mga challenges, bisag magtatubang kami o mga pagsulay, mga pag-antos, parihas sa naagian sa unang mga Kristohanon, sa unang gipamatay sila. Pero Lord, layo na kaya nga among kasinatian kanina. Pero Lord, tabangi kami nga among ipakita, nga among mapakita nga kami tinuray nga mga sumusunod o mga tumutuo ni Kristo. Nga mailhan kami nga Kristohanon, dili tungod kay among i-claim nga din Kristohanon, dili makita sa among tinuray nga pagsunod, pagbuhat sa kabubuton sa among Ginoong Kristo. Ginoo, pasayloa kami sa mga panahon nga napakyas ka namo. Karong gabi, nag-ampo kami, tabangi kami, Ginoo, na mahimugin kami, padayon ang among pag-commit sa among pagbilingon. Diya kanimo. Padalangin sa among kasing-kasing, among mga natunan karon. Ang ginaot nga, magbiyahan kami, matudluhan kami, pahimduman kami kanunay, niining mga importante kaya ng mga pagtulunan. Among gitugyan, gisalig kanimo amahan, ang among pagpamahuli karon. Uban niyang matag-usa, nagampo ako sa matag pamilya nga gina-represent karong gabi, hinaot ng imuhang panalangin, physical, emotional, material, sa tanan spiritual, among masinati, Ginoo, sa adlaw-adlaw katanan. Among gitugyan kanimo ang matag-sa-tagsa ka pamilya, among gitugyan kanimo ang among ministry dinhi, Ginoo, tabangi kami. Gamita kami padayon aron sa pagpauswag sa imong tingharian. Nawata, Lord, ang among mga pagpasalamat, ang among mga pagdayeg karong gabi. Salamat sa imong presensya na among nabati, nakauban karon, o tuo kami ng imong presensya mo. Padayon sa pagpatiguban ka namo, bisad sa among pagpamahuli karon gabi. Ug karon ang humas sa Dios Amahan, ang grasya, ang kaluoy, pinaagi kang Ginoong Kristo, at ang Ginoo mong manluluwas, kung ang gahom, ang presensya, mga igsoon sa Balang Espiritu, mag-auban ka natang tanan, mag-auban ka ninyo, ikan karon, o sa walay katapusan. Amen.